Mga kababayan, nangingilabot ang iba sa paparating na rally ng Iglesia ni Cristo ngayong Nobyembre. Alright? So, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi magpo-post si Jesus Falsis ng kung anik-anik, right, na huwag daw magpatalo sa rally na binubuo ngayong Nobyembre na may parang may sabwatan, di ba, ni na VP Sara, sino-sino pa yung nag-vlog tayo patungkol dyan. And then kahapon nga po ay kinonfirm ni Spokes Harry Roque na may rally ng 16 and 17 ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, on the other hand, parang wala pa namang ina-announce. Maganda yan na hindi nila ina-announce, even the proper venue. Pero ang sabi nga po ng iba, EDSA talaga, sa EDSA gaganapin. Maybe we could check the Net25 or Iglesia ni Cristo na lang page para alam natin kung meron na silang post, no? Okay. Tingin tayo, baka may makita. Kembang? Ay, balik EDSA ang iglesia. Oh, ating, sino to? Ala, ating, oo nga, ano talaga EDSA daw? Okay, yan ha. Balik EDSA ang iglesia ni Cristo sa sunod na linggo. Bisaya mo? Sa susunod na linggo? Upang ipanawagan sa Pangulo ang transparency ng investigasyon sa katiwalian ng gobyerno. Iglesia ni Cristo rally sa EDSA kasado na next week. Okay, Tam? Okay. Is you ready? Ay, is you ready? Ay, ito pala yung sinasabi mga kababayan. Socializing. Kita-kit, sabi ng Iglesia ni Cristo around the world. Is you ready sa kanilang big socializing na coming very soon? Abating, socializing yung ginamit na term, ang daming nagalit, lalo na yung mga ensaymada. Kunwarian lang yan na socializing, saan sila magso-socialize? Sa EDSA pala. Malay natin, Luneta, di ba? Bakit kinakabahan? Nag-courtesy call ba bumati lang naman si Joel Villanueva kay Manalo. Si Joel Villanueva, isa sa mga tina-target ng ICI, right, na iimbestigahan patungkol sa mga anomalya or corruption. Ay, mukhang kaibigan pala ng mga ng iglesia, ha? Alright, sige. Ayan, may mga naaalibadbaran, bakit daw magrarally, wala namang layunin. Ano yun, manggugulo lang. Baka gano'n magrarally kayo, wala naman kayong aim, wala naman kayong goal. Meron nga, tapusin ang nakawan, tapusin na ang korupsyon. Pag ayaw magbago, di huwag. Pero one of the posts nga, mag-scroll pa tayo ha. Okay. Ito nagpapanik si Ngiwi. Kahapon lang, Marcos Jr. nagbabala sa mga nagbabalak manggulo sa November 30 rally. Hinimok ni Marcos Jr. ang publiko na huwag magpapadala sa mga planong manggulo sa nalalapit na kilos protesta sa Nobyembre 30. Bakit nga ba? Kasi yan ay Bonifacio Day, araw ng kalayaan. Araw ni nasira ng isa sa ating mga pambansang bayani na si Gat Andres. Gat ba siya? So maraming magtitipon-tipon, no? Parang revolution, parang kinilala si Andres Bonifacio na isa sa mga lumaban sa Kastila at katiwalian ng mga praile, alright, or ng simbahang Katoliko noon. So symbol si Bonifacio ng mga lumalaban na Pilipino. Matter of fact, ayaw ng mga Amerikano kay Bonifacio, ang gusto nila si Jose Rizal. Kaya dalawa yung pambansang bayani natin magkatabi, Jose Rizal and Bonifacio. Si Jose Rizal kasi yung medyo tamed, no? Husto lang sa batikos, husto lang sa sulat. So parang social media lang ang laban, alright? Whereas si Bonifacio sumusugod sa kakalsadahan. And ngayon, para hindi mabuking yung mga double agents, pumupunta na rin sila sa mga rally. Pero nagyayaya silang lumipat sa venue, okay? Lumipat ng venue, nananabotahe ang mga double agents. Mga nagkukunwaring Duterte supporters, pero ang paborito nila, liwasan. Sige. Lalo November 30 yan, for sure, merong mga nasa liwasan para mabawasan yung dadating sa EDSA. Ayan. Tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan, manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang, nasasaktan pa yung mga kasama nyo kung minsan. Pangit naman magsulat nito. Anyway, alam nyo, itong mga sinasabi ni Marcos Jr., tanggalin na sa isip yung panggugulo sa November 30. Sino ang manggugulo?
Sino ang aawayin ng mga rallyista? Kapwa nila Pilipino? Kung rally yung peace rally yun, kung EDSA, kilala yun na peace rally. May simbahan doon. So sino ang manggugulo? Baka mamaya sina Marcos Jr. pa ang magtanim ng manggugulo para mabulabog, 'di ba? At ma-disperse ang crowd. Baka mamaya mga kababayan magka-stampede. So may tiwala naman tayo sa mga kapatid natin sa iglesia na sila kapag nagra-rally ay organized naman, maayos, 'di ba? So sino ang manggugulo? Ay malamang mga itatanim ninyo na kunwari isasali pero mambubulabog talaga. Baka mamaya may mag-bomb joke pa doon, mga ate kuya. Kineme. Kasi nung nag-EDSA kami, may nagsabi ng ganyan, may nag-bomb threat, no? Wala, hindi kami pupunta, hindi na kami magtutuloy ng arkila ng sasakyan, hindi na namin gagamitin yung sinulisit namin sa inyo kasi pasasabugan daw ng bomba yung rally. Kung ano-ano yung mga Duterte supporters ang may sabi niyan, ha. Kaya namin nahahalata na maraming double agents, mga ate at kuya. Even yung balak noon na sumugod yung mga nag-rally in Liwasan papuntang Kamangyang, sinabi nila na huwag susugod dahil raratratin daw ng mga PSG ang pupunta ng Malacanang at hahagisan ng smoke bomb or tear gas na may lason. Kaya kami nung may mga baon ng mga bimpo at tubig para babasain namin yung bimpo, ipantatakip namin sa mukha. Plus, meron pa kaming mga face masks. No, ready naman kami. Unfortunately, umulan noon, bumagyo, nag-uwian yung iba. At pinauwi naman talaga yung iba pa namin mga kasama, no, ng mga nag-organize ng rally dyan sa Liwasan, na ang gusto lang nila ay mag-rally na mag-rally hanggang 2028. So itong rally po ngayong November ay hopefully last na, right? Pero mangyayari lang po yan kapag hindi aalis ang mga magrarally sa EDSA. Kumbaga, aalis lang kami pag bumaba ka. So, dapat hindi lang 2 araw, hindi lang 16 and 17. Kung kinakailangang abutin hanggang November 30, which means 2 weeks yan natatakbo, 2 linggo, at sana huwag nang abutin, sana after 5 days, di ba? Pagpatak ng 20 ng Nobyembre, sana tapos na. Anyway, kung ayaw mo na tuloy-tuloy ang mga rallies, mag-isip ka. Tapos sasabihin mo, manggugulo lang. Hindi magugulo ang mga Pilipino, baka tamnan nyo yan ng mga makakaliwa. Baka usapin nila ang mga makakaliwa na mambulabog. Katulad ng nangyari nitong September 21, mga kababayan, may mga makakaliwa sa EDSA Shrine. According to EDSA Friday Group, ang daming mga makakaliwa na nilisik ang mga mata gustong manggulo. Parang kita namin yun nung nag-EDSA kami nung Nobyembre last year. May mga sumali sa amin na high na high. Hindi na nga naliligo. Batak na batak, mga ate at kuya. Pulang-pula ang mata. Ang panghina, ang palot na. Parang taong grasa na yung amoy. Nakadroga. May mga pina-attend sila sa rally na nambubulabog at nanggugulo na pinagdodroga muna nila. So yung sasabi ni Marcos, huwag kayong pumunta, manggugulo lang kayo or something. Tanggalin sa isip ang panggugulo, baka sila pa ang may tanim ng manggugulo. Well, good luck dahil ang pinakamalaking sasali sa rally kasi nung nag-rally kami noon, kami kabilang yon, di ba? Iba't ibang grupo ng mga Duterte supporters. Pero this time, ay inorganize po or mukhang INC ang bababa sa EDSA. Alright, post nga po ni Rowena Guanzon kanina lang, 2 hours ago, nakakakilabot sa dami sila-sila pa lang ito. Ibig sabihin, rally pala ng iglesia noong January 13 itong taon. So around 1.5 million na raw na miyembro ng iglesia. Itong rally ngayong paparating na 16 and 17, nabalitaan ko na meron ding mga sasaling retired military. Yung mga retired uniform personnel, right? Marami sila eh. Yung mga kumausap nga sa mga nasa posisyon pa dyan sa Camp Aguinaldo, I think sila yung kumausap kay Romeo Bronner. Right? Kasali rin sila sa rally na ito. Iba't ibang grupo sasama na dito. Pero mag-iingat po kasi sa mga sumasama sa rally, may mga sabotahe. Bukod sa sasadyain nilang maglagay ng mga adik at manggugulo dyan, meron din pong mga nagkukunwaring Duterte supporters. Hindi yung mapagdududahan. Kasi matagal na silang pretending na Duterte supporters. Actually, lagi silang bumibisita sa baluarte ng mga Duterte para lang ipakita na sila ay loyal sa mga Duterte. Pero ayaw nilang matapos ang administrasyon ni Bangag. Nung nagkanda buking-buking na ayaw nilang sumigaw ng Marcos resign, napilitan na rin silang sumigaw ng Marcos resign. That's after 3 years and how many months already? July, August, September, October, November. Biro mo yon,
magti 3.5 months na saka lang sila sumigaw ng Marcos resign, pati yung mga nasa dahig na mga hilaw na Duterte supporters, sumigaw na rin, nahiya. Pero bawal na bawal. Sa kanilang gathering ang sumigaw ng Marcos resign at yung butod-butod ngiwi-ngiwi, di ba? Pinagbabawal nila yon. Kasi yung iba sa kanila ay financed. Parang gano'n, no? Peke. Kung napanood niyo yung mga vlog na kahit yung excerpt lang ng mga vlog sa The Hague, meron dong tumawag kay Mangga, di ba? Senator Amy, kami yung mga tao ni Bongbong. Maraming salamat po. Di ba may ganon? May video clip na nag-trend. I think mga Mayo, Hunyo yun eh. Nung nandun si na Miss Maharlika at Spoke Sari Roque, may na-capture na video ng umiimik na lalaki nang dumaan si Mangga na, oy, Senator Amy, kami po yung tao ni Bongbong. Maraming salamat. So baka may binigay si Mangga na pang lechon or whatever. Or budget sa mga tao doon ni Ngiwi. Nagpasalamat eh. May nakarinig pala sa mga nagla-live, may ganun. Leche. Marami diyang mga peke. Ang dami pang followers. So mag-iingat, no? And then dahil nga nabulilyas at nabuking sila, siguro, binigyan na sila ng instruction ng kung sino man ang kanilang patron na sige, mag-Marcos resign na rin kayo. Batikusin nyo na rin ang husto yung si Ngiwi Jr. Pero hindi nila mabatikos si Mangga. Mga Ayminatic, itong mga Duterte supporters. Kung ikaw Duterte supporter, isusumpa mo ang buong angka na nagpakulong kay PRRD. Miski alagang aso ng mga makaidama nyo sa sobrang galit. Pero bakit itong mga double agents sa Team Alpotera ay hindi mabatiko si Mangga? At gabit na gabit. Kaibigan ko si DVP Sara, ulol. Anyway, ayan, nakakilabot daw po ang rally, kahit sila-sila pa lang. So asahan natin na magiging mas malaki ito dahil sasamahan po ito ng iba't ibang grupo. Yun nga po, sabi JIL, KOJC, not sure, dahil nga po nag-iingat ng KOJC, baka gipitin si Pastor Kibuloy sa loob ng kulungan, baka may gawing masama kapag sumama sila sa rally. But of course, feeling ko sasali ang born-again Christians, mga kababayan nating Muslim, iba't ibang fraternity groups, grupo ng mga working class, right? Mga middle class Filipinos, ganyan. Grupo ng mga negosyante baka sumali dito, Chavez Singson baka sumali dito, Kiko Barsaga hindi malayong umattend dito, tama? Si Senator Bato, si Senator Bongo umattend sa rally na ito ng INC noong January. So hindi malayong ang mga Duterte allies or itong mga kaibigan ni Pangulong Duterte at mga kapartido rin ay sasama sa rally na ito ng INC. And if it's EDSA, then So advice ko lang, since ang sabi ay 16 and 17 ang rally ng INC, so parang 2 days lang ang kanilang rally, kung meron man pong iba pang mga grupong sasama dito, dapat lubos-lubusin nyo na, huwag kayong umalis ng EDSA Shrine. Huwag kayong BBTO. Kasi susunod at pupunta at dadating pa yung mga taga Visayas, Mindanao. Plus, ang alam ko mga kababayan, itong rally ng INC itong rally nitong nakaraang January nga na nakakakilabot daw sa dami ay all over the Philippines ito. Manila lang ito pero may mga rally rin in Cebu, in Davao, right, in Northern Luzon. Rally yun yung January nationwide. Pero ngayon po, mukhang ang rally ng INC ay concentrated lang sa Metro Manila. So kung EDSA ito, naku po, lalong nakakakilabot. Sila pa lang yan. And for sure, sasama ang iba pang mga Duterte groups. Tama? Iba't ibang grupo. Ang mga kababayan nating Muslim, siguradong sasama dito. So sana po, lumuwas ng Maynila ang mga taga Visayas, kung kaya rin ang mga taga Mindanao. Yun nga po, may nananawagan kay Chavez Singson, baka pwedeng mag-arkila ka ng barko, awa mo na. Dahil ang mga taga Maynila, hindi namin maaasahan. So, dapat po isang hura na lang ito. Katulad ng nabanggit ko kagabi sa vlog natin, mga kababayan, na after mag-rally ng iglesia noong January, hindi naman sila pinakinggan yung panawagan nilang wag i-impeach si VP Sara, tinuloy pa rin ang impeachment, and then ang pinakamalala ay pinakidnap si Tatay Digong. So kapag itong rally na ito ay hindi pa rin pinansin at nag-uwian lang, right? As in nagpakita lang ng kanilang dami,
Baka ang mangyari niyan mga kababayan, may gawin pa silang mas malala. Kasi ang rally lang naman yan, uuwi naman, 2 araw, pagbigyan nyo na, baka ituloy nila ang masamang balak nila kay VP Sara. Worse, baka ipabang-bang nila yan. Aalisin nila ang mga Duterte sa Philippine politics para wala silang karimal. Kailangan nilang manindak. O sige, gusto nyong kumalaban sa amin? Gusto nyong magaya sa pamilya ng mga Duterte? Feeling ko hindi nila bibitawan yung Operation Romanov. Yung original na sinabi ni Miss Maharlika, eliminate the enemies, Oplan eliminate the enemies. And then pinalta ng Operation Romanov, na bulilyaso ni VP Sara, pinalta nila ng Oplan Horus. Yung expose bago mag-election nitong Mayo, 'di ba may Oplan Horus? Doon sa Oplan Horus, nakadetalye doon kung paano kinidnap si Tatay Digong at kung paano rin pinagbalakang kidnapin and ipakulong si Senator Bato at si Senator Bongo. Even VP Sara, sinabi niya, di ba? Nasa line-up ng mga pangalan sa ICC. Ang pangalan niya. Nakita niya yung listahan ng mga ipakukulong sa ICC. Kasama doon sina Senator Bato, Senator Bongo, si Oscar Albayalde ng PNP, right? PNP chief noon. And there were other names. Tapos sa hulihan banda ang kay VP Sara. Pero sabi ni VP Sara, baka unahin siya. Tatrabahuhin talaga siya. Kung hindi man siya may pakulong sa ICC, dahil baka magwala ang mga Pilipino, may gagawing masama dyan kay VP Sara, for sure. So mag-ingat ka, Vice President, ha? And para maiwasan to, sana po ang rally ng INC, ito na yung final, no? And wag silang bumitiw, wag silang umalis hanggat hindi bumababa. Ano po kaya ang panawagan, mga ate at kuya, ng INC? Ano ang kanilang isisigaw? Kasi nitong nakaraang January, ang kanilang panawagan ay unahin ang taong bayan at itigil ang pamumulitika. Pero inimpeach pa rin si VP Sara. So ano kaya ang panawagan nila ngayong Nobyembre naman? Patungkol ba ito sa pagsusoli ng pera ng taong bayan na ninakaw? Patungkol ba ito sa pagpapakulong at pagpapanagot sa mga kriminal? O ang pinakamatinding panawagan na bumaba si Marcos Jr. bago pa magpasko at bagong taon? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.